Grabe yan, sobrang juicy. Hi guys! Welcome back to another vlog. So, it's day 10 of our Europe trip today. So, for today, medyo slow start tayo. Aalis kami dito ng 12 noon and ang aming first stop is magla-lunch na lang kami sa sinasabi nilang oldest running restaurant in the world. Hindi lang to sa Spain. So, nag-reserve din kami sa Google. So, mamaya papakita ko sa inyo yung details ito. Pero isa to sa siguro sa pinaka-excited din akong matikman na Spanish food dito mismo sa Espanya. Siguro check na lang namin kung makakapunta kami dun sa isang tourist spot na gusto namin puntahan. In terms of yung mga tourist spot, hindi naman siya ganun karami, di ba? Pero tingin ko yung maganda dito is if pupunta kayo dito, yung magandang comparison dito compared to say for example Roma, mas chill siya mas konti yung tourist. In that way, siguro mas ma-enjoy nyo yung parang local experience. Kaya siguro ngayon mag-focus na lang kami dito sa pagdadine or sa cafe na tatambay ka lang. So doon kayo mag-focus dito sa Madrid. And magandang advantage naman is yun nga, di ba like yung Toledo and Segovia, it's actually just an hour and a half away sa Madrid. So pwede rin may mga day tours kayo. So siguro pag pupunta kayong Spain, wag nyo lang isipin yung Barcelona. Definitely do not skip Madrid. Iced coffee muna sa 9 degrees weather. Ayan guys, so medyo late na kami dun sa reservation namin. Kaya nag-Uber na lang kami. So actually, inabot lang kami ng mga 14 euros. So apat naman kami. So pwede na yun kasi ang isang bus ride naman is 1.5 euro per person. Excited ako sa kakainin natin kasi kakain tayo ng cochinillo. Ayan. So syempre marami na yan sa Manila pero dito tayo sa kung saan siya nanggaling. Eh nakakatawa, naglalakad na kami papunta dun sa Restaurante Botín, which is yung sinabi ko nga na oldest running restaurant. I believe 1700 pa siya. So today, ano pa siya, is existing. And ito yung mga napapanood ko na ang head chef daw ay Pinoy. So i-confirm natin yan ngayon. So itong mismong street, ang pangalan niya is Calle Cochinillerios. So I think tabi-tabi din dito yung mga iba-ibang cochinillo. Ito yung itsura nung neighborhood niya. May mga nakikita rin akong ibang, well usually may mga tapas shop. Pero may mga nakita rin ako restaurant na mga cochinillo dito. So siguro mga 100 meters na lang tayo. So make sure na mag-reserve kayo kasi nga famous din talaga yan sa internet dahil nga sa history. Anyway, kain na tayo. Na-serve na ang ating cochinillo dito sa Restaurante Botín. Kukuha na tayo. So sinaslice naman na nila. Yan, so try natin. Balat muna tayo. Balat muna tayo. Oh, wow. Namakispe ng balat. Grabe yan. Sobrang juicy. Wow. Venice, yung lechon natin. Laban naman din. Pero ito syempre, dahil nga cochinillo siya, sobrang juicy. Tsaka ang lambot ng laman. Medyo may madamis-tamis nga siyang lasa. Ang sarap niya. Mapakita ko sa inyo yung ulo na ma'am. Guys, ito yung ulo.
Hindi ko sure kung kakainin natin. Pero mamaya, papapakain natin yung balat niya. No? Okay. Oh my God. Ayan, no? Ang cute. Ang sarap niya as in. Sobrang juicy nung laman niya. As in, at ang lambot pa. Kasi yung balat niya, dahil nga mas bata, hindi siya ganun kakapal yung balat niya. Kaya di ba nakikita niyo na usually sinaslice siya with a plate. So totoo nga talaga dahil tender nung balat tsaka nung laman. One more bite! Well, just ano pa yun? Enjoy muna namin yung Kinapay. food or yung kutsilyo namin dito sa Sobrino Botin. The oldest running restaurant in the world since 1725. Try nyo rin dito guys. Medyo splurge pero worth it. Chef dito sa Botin. Ayan guys, oh. Ang dami. Dami kutsinilyo dito. Ilang years na kayo dito, kuya? 7 years. Hi, bye po. Thank you. Hi guys. So, done na tayo kumain doon sa Sobrino Botin ng authentic cochinillo. So, sobrang sarap talaga niya. And I believe sulit. And nakakatawa kasi na-meet natin yung mismong chef na Pinoy. So, tinanong natin kung ilang years na siya doon. So, apparently, 7 years na siya nag-work dito sa restaurant na yun. Sobrang nakakatawa lang and proud kasi isipin nyo kung para makapag-work ka sa isang restaurant na open na sila since 1725. So, grabe yung history ng mismong restaurant. And kumbaga, pumasa ka dun sa standard, di ba, nung chef para ikaw mismo yung nagluluto ng cochinillo. Lang, nakakatawa kasi dami naming na-meet na mga Pilipino dito sa trip na to. And makikita mo talaga na lumalaban sila dito. And they are thriving, di ba? Mahirap ang buhay pero mas mahirap naman yung buhay na walang trabaho at walang opportunity. So ayun, in terms of ito na yung bill reveal natin. Ang cochinillo is actually 32 euros per portion. So yung in-order namin kanina, it's good for 6 yun. Ang maganda naman dito is 5 kami maghahati. And may tira pa kami. So, and may in-order rin kami mga water, bread, saka ibang side dishes. Kaya umabot din yung total bill namin sa 244 euro. So ayun, syempre medyo pricey siya. But syempre, hindi naman natin ma-experience to di ba, na makakain sa isang restaurant na yun, sa mismong Espanya, makain mo yung cochinillo kung saan talaga nanggaling. And true enough, hindi naman siya hype lang, masarap talaga. Anyway, pupunta na tayo sa ating next stop. So we decided na pumunta na sa Chocolateria San Ginés ulit nung day 1 namin. Nagustuhan talaga namin yung churros. Pero ako, magsiskip muna ako at masakit na yung ulo ko at batok ko sa kinain natin cochinillo. So, wag muna natin dagdagan yung sugar. Siguro maghahanap muna ako ng Coke Zero para lang matanggal yung fattiness dun sa kinain natin. Anyway, see you guys later! Ayan guys, so tapos na kami dun sa Chocolateria San Ginés. So hindi na ako kumain. Tsaka hindi ko na rin pinakita kasi di ba kumain na tayo last Monday dun. So now, nandito tayo sa May Gran Via. So ito yung actually main high street or shopping street dito sa Madrid mismo. So ayan, dami talagang tao, locals and tourists. And dito natin tayo mag-aabang ng ating bus papunta dun sa ating next stop or I think the last stop na natin for the day, which is Templo de Bot. Yan. So pupuntahan natin yung bus lang tayo dito kasi pag halos same lang din yung difference ng lakad if magte-train ka pa. Eh kami kasi usually mas gusto namin bus kasi mas nakikita mo pa yung city and yung hindi rin na-account kasi sa Google Maps yung pupunta ka pa sa, di ba ilang basement yun pag naka-subway.
papunta sa platform, tapos paakyat sa platform. And sometimes hindi naman lahat may elevator or escalator. So actually, mas nakakapagod pa siya. So kung may mga bus route, ito yung tip ko sa akin as someone na daling mapagod, mas better na mag-take na lang ng mga local bus when you are traveling. Ang itsura niya guys, napakaraming tao. Tapos ayan, pero yung mga brands dito, don't expect na may mga local brands masyado. So ganoon din, mga Victoria's Secret, tapos meron din ditong Uniqlo, ito Ray-Ban, Zara, ayan Zara of course, ang Spanish brand. Pero ganyan siya diba? Mga old buildings, pero kinonvert na siya into shopping stores. Ayan. So ito guys, yung Uniqlo, tingnan nyo, hindi mo pa pagkakamalang Uniqlo. Zoom ko. Diba? Binagay din nila dun sa itsura ng surroundings. Hindi yung parang, diba normal na Uniqlo, yung red talaga na brands. So dito medyo subtle siya. So yun, mahaba tong Grand Via guys Ayan. So dito na yung bus stop. So hintayin lang natin yung bus number 46. Sumakay lang tayo ng bus 74 and nandito, meron ng mismong stop dito sa may harap ng Templo de Bod. So, malapit lang pala siya sa hotel din namin. So, mamaya, we'll end the day here. At least, pwede siguro namin lakarin or one bus stop lang siya. Ayan guys, so yung surrounding niya actually, park lang siya talaga. So, nasa gitna mismo yung Templo de Bod. So, pag ganyan siya, pagpasok nyo, may steps lang dito, tapos may mga pine trees ba to? Dito na tayo sa Templo de Bod. Quick history lang based dun sa research ko. So, itong Templo de Bod is actually a donation made by Egypt to Spain noong 1968. So, based on that, kaya nila dinonate sa Spain kasi tinulungan ng Espanya yung Egypt noon na i-include yung city of Nubia sa Egypt as part of the UNESCO Heritage Site. So nakakatawa kasi imagine niyo tong mismong Templo de Bod. So itong buong structure na to, papakita ko sa inyo yung lahat ng views is kumbaga transport siya from Egypt to Spain. And nakakatawa naman kasi dahil in-honor nila yung very very generous gift of history na templo na to na talagang ginawa nila ng park around this. And ngayon, it serves as a tourist spot na dito sa Madrid. Yan. So sabi din nila, itong mismong park na to, yung Templo de Bod, maganda to sa gabi. Kasi, and also pa sunset. So ngayon, sakto kasi nandito kami ng mga 4 p.m. So ang sunset dito usually mga 4:30, 5 o'clock. So pag gabi, bubuksan nila yung ilaw. So yung mga ilaw na yun, i-illuminate tong mga historic structures na to. So if I'm not mistaken, parang itong mga templo mismo na to, it dates back 2,200 years ago. So busy pa talaga siya doon sa ancient Egypt. So lang, grabe na imagine niyo in the place like Madrid, may ganitong spot na bukod sa part siya ng ancient world, pero may historical significance din yung friendship between Egypt and Spain, diba? So, yun, it symbolizes, diba, yung kanilang friendship. So, anyway, yun nga, last stop na rin namin to. So, siguro mag-chill lang kami dito kasi technically, park naman talaga siya na meron pa nagja-jogging dito ng mga locals. Pero syempre may mga tourists din. So, mag-chill kami dito and maghihintay na lang siguro kami ng sunset before we head back to our hotel.
dito muna tayo sa may park dito sa tabi ng mismong Templo de Devot. Actually, napakalaking park din niya. Pero yun nga, obviously the main point of interest is yung nasa mismong gitna. Diba? Meron ditong magandang view rin kasi medyo mataas din to eh. So may magandang view rin ng city dito. And may mga, actually, play pa ng live music. Yung mga busking, di ba? Alam niyo naman yun. So, chill lang tayo muna. Kasi, ayun, pagod-paguro na rin talaga tayo after ilang days. So, kaya ngayon, hintayin lang natin magpagabi. Hopefully, umabot kami ng gabi. Kasi parang, so far, parang ang tagal ng sunset. So, baka siguro mga 6 p.m. pa ang sunset ngayong araw. So, maganda para may ilaw sana itong mga ancient structures, diba, ng Rome. Pero hintayin natin. Hi guys! Ayan, tingnan nyo, merong viewing deck dito sa may Templo de Devot. And saktong-sakto tayo, pa sunset na. Maabangan natin yung sunset dito. Merong city view rin dito ng Madrid, oh. Ayan. Kaya make sure pag pupunta kayo dito, pa sunset na. Sabangan nyo na rin yung gabi para dun sa illumination ng templo. Pero ayan, makita mo na bukod sa mga turista, maraming mga lokal din dito. Tapos may mga music na tumutugtog pa dito. Grabe, ang ganda dito.